Hello! Magandang araw! Welcome sa panibago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magsusubtract tayo ng simple fractions and mixed numbers. Okay, ito yung examples natin. First example, 9/10 minus 4/10. Okay, dito, magkapareho yung denominators. Similar fractions ang tawag dito. Kapag similar fractions yung isusubtract natin, pwede kaagad tayong mag-subtract. Isubtract lamang natin yung numerators, then copy the common denominator. Okay, gawin natin. 9 minus 4 equals 5. Then, copy the common denominator, 10. Okay, yung answer ay 5/10. Itong 5/10 ba, pwede pang ma-reduce sa lowest term? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 5 at 10? Meron. So, i-divide natin yung 5 and 10 sa kanilang GCF. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 5 at 10? Of course, 5, di ba? 5. Yung 5, pwedeng i-divide sa 5. Yung 10, pwedeng i-divide sa 5. Ito yung kanilang GCF. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Yung answer ay 1/2. Next example, 2/3 minus 4/12. Dito, magkaiba yung denominators. Kaya yung gagawin natin, kukunin yung least common denominator or LCD. Yung denominators, 3 and 12. Pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, at continuous division sa pagkuha ng LCD. Okay, kunin natin yung LCD gamit yung continuous division. Okay, yung 3 and 12. Ano yung prime number ang pwedeng makadivide sa 3 and 12? Okay, 3. Diba? 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. Okay. So, yung quotient na 1 and 4, hindi na natin pwedeng i-divide. Diba? Kasi 1 na ito eh. Okay, yung sunod na gagawin, i-multiply natin ito, ito, at ito. Diba? So, 3 times 1 times 4 equals 12. Diba? 3 times 1 equals 3. 3 times 4 equals 12. Ito yung LCD. Yung LCD ay 12. Next step, kukunin natin yung numerators. Yung equivalent fractions. Okay, lagay natin yung subtraction sign. Okay, kunin natin yung numerator dito. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 2 equals 8. Okay, sa pangalawang fraction naman, 12 divided by 12 equals 1. 1 times 4 equals 4. Okay, eto na yung fractions natin. 8 over 12 minus 4 over 12. Next, isubtract na natin yung numerators. 8 minus 4 equals 4. Diba? Then, copy the LCD. 12. Yung answer ay 4 over 12. Itong fraction na 4 over 12, pwede pa bang ma-reduce sa lowest term o nasa lowest term na ito? Pwede pa itong ma-reduce sa lowest term. Merong number na pwedeng makadivide sa 4 at 12. Okay, yung GCF o greatest common factor, yung kukunin natin dito. Pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, or continuous division sa pagkuha ng GCF. Dito, makukuha kagad natin yung GCF gamit yung technique. Tingnan natin. Yung
numbers ay 4 and 12. Yung mataas na number ay 12, mababang number ay 4. Titingnan natin kung yung mataas na number pwedeng ma-divide ng mababang number. Yung 12 ba pwedeng ma-divide ng 4? Pwede, eksakto yung answer, di ba? So, ibig sabihin, yung GCF ng 4 and 12 ay itong 4, yung mababang number. Kasi yung 4, pwede niyang ma-divide ng 4, at yung 12, pwede rin ma-divide ng 4, di ba? I-divide sa 4, i-divide sa 4. Okay. 4 divided by 4 equals 1. 12 divided by 4 equals 3. Yung answer ay 1/3. Next example, 4 minus 1/2. Okay, dito, yung fraction, isusubtract natin sa whole number. Ang gagawin naman dito, itong whole number, gagawin nating mixed number. Paano? Okay, itong whole number, babawasan natin ng 1. At yung 1, gagawin nating fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho ng denominator ng subtrahend. Okay. So, yung 4, kapag binawasan natin ng 1, magiging ano? Magiging 3. Then, yung 1 na kinuha natin sa 4, gagawin nating fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho ng denominator ng subtrahend. Ang subtrahend, ang denominator ay 2. So, ang denominator din dito ay 2. At para maging equal to 1, dapat pareho ang numerator at denominator. Kaya, yung numerator ay 2 din. Okay, 2 divided by 2 equals 1. 1 plus 3 equals 4. Yung 4 and 3 and 2 halves ay pareho ang value. Magkaiba lang yung form, pero pareho yung value. Ito, kapag isimplify natin, 4 pa rin yan. Sunod, itong subtrahend, ilagay natin, minus 1/2. Okay, equals, dito walang whole number. So, yung whole number ng minuend, kopyahin na natin. 3. Okay, yung numerators, isubtract natin. 2 minus 1 equals 1. At kukopyahin lamang natin yung common denominator na 2. Yung answer ay 3 and 1/2. Next problem, 9 minus 6 and 1/5. Okay, dito, mixed number yung i-minus natin sa whole number. Okay, ganun pa rin yung proseso. Yung ginawa natin kanina, ganun pa rin dito. Yung whole number, gagawin nating mixed number. Yung 9, babawasan natin ng 1, kaya magiging ano? Magiging 8. Then, yung binawas natin na 1, gagawin nating fraction, di ba? Fraction equal to 1, na ang denominator ay kapareho ng denominator ng subtrahend. Ang denominator ng subtrahend ay 5, kaya 5 din yung denominator dito. At para maging equal to 1, dapat yung numerator ay 5 din. 5 divided by 5 equals 1. 1 plus 8 equals 9. So, yung 9, naging 8 and 5/5. Okay, sunod, itong subtrahend. Minus 6 and 1/5. Okay. Subtract the whole numbers and subtract the numerators. Then copy the common denominator. 8 minus 6 equals 2. Okay, yung numerators naman, 5 minus 1 equals 4. Then, copy the common denominator, 5. Yung answer ay 2 and 4/5. Yung 4/5 nasa lowest term na kasi magkasunod yung numerator at denominator. Ibig sabihin yan, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Next example,
3 and 1/4 minus 5/6. Kapag magkaiba yung denominator, ang gagawin ay kukunin yung LCD. Diba? Okay, dito sa problem na ito, ipapakita ko sa inyo ang pagkuha ng LCD gamit naman yung prime factorization method. Okay, sa prime factorization method, ito yung ginagawa. 4, then 6. Okay, itong 4, mag-iisip kayo ng numbers na kapag i-multiply ninyo, yung product ay 4. Okay, ano yung numbers na pwede nating i-multiply na yung product ay 4? Maliban sa 1 times 4, syempre, hindi pwedeng gamitin yung 1 dito. Yung numbers na kapag i-multiply natin ay 4 yung product ay 2 and 2. 2 times 2 equals 4. Diba? Okay, yung 2 ay prime number. Ibig sabihin, yung factors na lamang nito ay 1 and 2. 1 times 2 equals 2. Wala nang ibang numbers na pwede nating i-multiply na magiging 2 yung product. So, yun ang sinasabing prime number. Kaya, ito na yung prime factors ng 4. Okay, dito naman sa 6, tingnan natin. Ano yung numbers ang pwede nating i-multiply na ang product ay 6? Okay, yung 2 and 3. Diba? 2 times 3 equals 6. Okay. Ngayon, tingnan natin. Yung 3 ay prime number din ito. Kasi yung factor ng 3 ay 1 and 3. 1 times 3 equals 3. Wala namang ibang numbers na kapag i-multiply natin ay 3 yung product. Kaya prime number ito. Ito rin ay prime number. So, eto na ngayon yung prime factors ng 4 and 6. Okay, lagay natin dito. 4, yung prime factors niya ay 2 times 2. Yung 6, 2 times 3. Ayan. Okay, sunod, titingnan ninyo kung ano yung numbers ang meron sa 4, sa factors ng 4, at meron din sa 6. Okay. Yung mayroon ay 2. Itong 2. Diba? Ito at ito, imumultiply natin. Tandaan, itong pair, yung pagkapares, isa lang ang bilang niyan. Kaya ito, 2 times itong 2 times itong 3. 2 times 2 equals 4. 4 times 3 equals 12. Diba? 12. Ito yung LCD na gagamitin natin. Yung whole number na 3, lagay natin 3. Then, LCD 12 minus yung LCD ay 12. Next, kunin natin yung numerators. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay, dito naman, 12 divided by 6 equals 2. 2 times 5 equals 10. Pareho na yung denominators, magsusubtract na tayo. Okay, tingnan natin yung fractions, yung numerator ng fraction. Yung sa minuend, 3. Dito sa subtrahend, 10. Malaki ang 10 kaysa sa 3. Ibig sabihin, magre-regroup tayo. May regrouping dito. Manghihiram itong fraction dito sa whole number. Kapag magre-regroup tayo, dito sa whole number, maghihiram tayo ng 1. At yung 1, gagawin nating fraction equal to 1 at i-add natin dito sa fraction. Okay. So, ngayon, technique yung gagawin ko para mabilis. Okay. Anong gagawin? Ang whole number, bawasan ng 1. Yung 3, magiging 2. Then, yung magiging fraction dito, tingnan ninyo yung numerator at denominator. Kung ano yung denominator, i-plus ninyo sa numerator at yon ang bagong numerator. Okay, 12 plus 3 equals 15. 15 yung bagong numerator. At kukopyahin lamang natin yung denominator na 12.
Ayan. So, ito na yung bago nating minuend. Nakapag-regroup na tayo dito gamit yung technique, o yung shortcut method. Yung subtrahend, ilagay natin minus 10 over 12. Okay. Dito walang whole number sa subtrahend, kaya wala tayong isusubtract dito sa 2. Kukopyahin lamang natin yan. 2. Then, isubtract natin yung numerators. 15 minus 10 equals 5. At kukopyahin na lamang natin itong common denominator na 12. Okay. Yung answer ay 2 and 5 over 12. Itong 5 over 12, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator, wala nang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung final answer. Last example, 5 and 1/7 minus 1 and 7/8. Okay, mixed numbers naman yung isusubtract natin na magkaiba yung denominators, dissimilar fractions. Yung unang gagawin, get the LCD, di ba? Kukunin natin yung LCD kasi magkaiba yung denominators. So, ngayon, yung whole number, 5. Okay, dito natin ilalagay yung LCD minus yung subtrahend, whole number, 1. Then, dito natin ilalagay yung fraction, yung LCD. Okay, tingnan natin yung denominators. 7 and 8. 7, 8. 7, 8. Magkasunod na numbers, di ba? Dahil magkasunod na numbers, yung 7 at saka 8, mapapadali ang pagkuha ng LCD kapag i-multiply lamang natin yan. So, ita-times natin itong 7 times 8. Yung answer, yun ang LCD. Okay. 7 times 8 equals 56. 56 yung LCD. Diba? Next, kunin natin yung numerators. 56 divided by 7 equals 8. 8 times 1 equals 8. Okay, dito naman, 56 divided by 8 equals 7. 7 times 7 equals 49. Oh, ang taas. 49. Okay. Tingnan niyo dito may whole number, dito may whole number. Ang titingnan niyo muna dito ay yung fraction. Huwag kaagad ninyong isubtract yung whole numbers. Tingnan muna natin yung fraction kasi baka kagaya nito, mataas yung 49 sa 8. Yung 49 hindi natin isusubtract dito sa 8. Dahil mababa ang 8. Kapag ganito yung problem, ang gagawin ay regrouping. So, ibig sabihin, itong fraction manghihiram dito sa whole number. Dito kanina, shortcut method, yung pag-regroup. Okay, dito, gawin nating step by step kasi medyo may space. Okay, kapag magre-regroup tayo, yung whole number, babawasan natin ng 1. So, yung 5, magiging 4. Plus, yung 1 na hiniram natin, plus itong fraction. Bakit nagkaroon ng plus? Kasi pagsasama-samahin natin yan mamaya. Nagre-regroup lamang tayo. Okay. Sunod, itong 1, gagawin nating fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho nito. Okay. So, yung 4, 4 pa rin. Plus, okay. So, dahil 56 yung denominator, dito 56 din. At para maging equal to 1, dapat 56 din yung numerator. Then, itong fraction plus 8 over 56. I-add lamang natin yan lahat. Yung whole number na 4, sulat natin 4. Then, yung fraction, i-add natin yung numerators. 56 plus 8 equals 64. Then, kukopyahin lamang natin yung denominator na 56.
Okay, ito na yung bagong minuend. Subtrahend, isulat na natin dito minus 1 and 49 over 56. Okay, subtract na natin. 4 minus 1 equals 3. Okay, subtract natin yung numerators. 64 minus 49 equals 15. Okay, yung numerator ay 15. Then, copy the common denominator, 56. Yung answer ay 3 and 15 over 56. Itong fraction na 15 over 56, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya, eto na yung answer.